keep fighting on. We'll keep fighting on. We'll keep fighting Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Yes, magandang umaga po, Olonga po. Ngayon po ay Biyernes, February 6 na po tayo at araw na naman ng Sangguniang Monitor. Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong konsehal, ang inyong friendship, Eric Piano. At ito naman po ang inyong friendship, Ted Marcel Estrella. Friendship na friendship. Samahan niyo po kami hanggang 12 ng tanghali. Ayan, oo, friendship. Nako. Bago tayo magpatuloy, friendship, gusto lang nating i-announce ang ating mga hotline numbers. Yes, please. Ay 0999-888-6509. And of course, sa Globe naman ay 0917-421-3446. You can follow us on Twitter. Just search at Sangguniang TV 22. At i-email niyo po kami sa sanggunianmonitor@gmail.com. Ayun. And of course, meron tayo sa Facebook, friendship. Malakas na malakas ngayon ang ating Sangguniang Monitor. I-type nyo lang po Sangguniang Monitor sa ating Facebook. And of course, yung aming Olongapo City Council na ang daming expose at mga balita na hindi nyo basta-basta naririnig o nababasa sa mga panglunsod na mga estasyon at mga accounts sa social media. Dito po sa Olongapo City Council ay hindi kami natatakot na isiwalat ng ating mga kababayan ang mga tunay na pangyayari dito sa lungsod ng Olongapo. Yun pong tunay at hindi nagkukurtina, hindi pinapaganda ang image ni Numan, kundi kung ano talaga ang nangyayari sa lungsod ng Olongapo. Ang Olongapo City Council page po, puntahan nyo po. At of course, yung aming personal accounts ni Konsehala Tet. Yung sa akin, Edic Piano at Edic J. Piano. At sa akin po ay Tet Marzan-Estrella. Ayun na, friendship. So kanina lang, no, medyo hirap na hirap ang Olongapo sa traffic ngayon, friendship. Grabe. Grabe ang traffic. Mahuhusay naman ang trabaho ng ating mahuhusay naman actually ang trabaho ng ating OTMPS. Kaya lang talagang sobra na ang volume, friendship ng mga sasakyan. At yun na nga ang inaasahan natin pag natayo na natuloy ang SM Complex, no, dito sa Barikit Park. Na ngayon sobrang traffic na sa Olongapo. Kung maglalagay ka pa dyan ng isang malaking commercial complex, no, sa puso o sa pusod ng lungsod ng Olongapo, imagine nyo mga kaibigan kung gaano magiging ka-traffic o kagulo ang traffic dito sa lungsod ng Olongapo. At syempre, yung SM na yan, hindi pa rin natin nahawakan yung ating terms of reference. So, ayun, ang ating kasi memorandum nung una, di ba, parang 20 pesos per square meter na talagang luging-lugi ang city natin. Yes, so, kailangan makita natin, malaman natin ang katotohanan about that. Correct, friendship. At again, December 16 pa po napirmahan yung Memorandum of Agreement between the City of Olongapo. Yes, friendship, no? Ngayon, before the City of Olongapo and the SM Prime Holdings. Hanggang ngayon po, hindi pa namin nahahawakan. No? Ang sabi po sa amin ng ilan, meron na daw po yung mga councilor ni Mayor Paulino, no? Siguro pinag-aaralan at para sa ratification. Pero friendship, no, yung kung ano sana yung mga pinag-usapan natin nung yung deliberation, yung draft na binigay nila ay dapat kung meron mga mababago doon ay konting-konti lang, friendship, no? Yung mga figures doon ay dapat hindi mabago. Baka hindi maalis sa isipan ng taong bayan, friendship, na magduda, no? Dito sa baka dinudoktor yan documents na yan para makaiwas sila sa demanda. Dahil hindi po marami pa namang mga doctorate degree dyan. Yan, friendship, no? Kaya please lang, again, sa ating city mayor, humihingi po kami ng kopya ng pinirmahan yung Memorandum of Agreement at list of contract, no?
please lang bigyan nyo kami ng kopya para malaman po ng taong bayan. At bago patuloy na uminit ang ulo ng ating friendship, babasahin ko lang ang Go ahead. ating news report galing syempre kay DJ Derek. Yes, Sinasabi dito, bumuhos ang simpatya ng mamamayan ng Olongapo City sa namatay na si John Lloyd Zumbilya, nakasama sa Fallen 44 kaninang tanghali o kahapon ng tanghali, lalo na nang umandar na ang prosesyon ng mga kapulisan at ilang ahensya ng gobyerno. Mula sa Morong Gate, sa SBMA hanggang sa paglabas nito sa Rizal Gate, patungo sa Olongapo City Crematorium kung saan isinagawa ang cremation. Bawat dadaanan ay pumapalakpak ang mga tao bilang pagkilala sa kabayanihan ni Zumbilya. Ilan pa sa mga ito ay sumaludo at emosyonal na umuusal ng pasasalamat. Kapansin-pansin ang pananahimik ng asawa nitong si Richelle Zumbilya na 5 buwan nang nagdadalang tao. Bagaman tinanggap niya ang bandilang ipinagkaloob sa kanya bilang pagpapahalaga sa kabayanihan ng kanyang asawa, hindi na nito ninanais na makita pa sa huling sandali ang bangkay ng asawa. Pagdating sa crematorium, nagkaroon ng public viewing upang mabigyan ng pagkakataon ang mga nakiramay na makita si PO3 Zumbilya. Ilan sa mga nakiramay ay kinakitaan ng labis na lungkot at panghihinayang, partikular na ang mga kasamahan niyang pulis. At syempre, mayroon ding nagsabi ng kanilang mga panalangin. So, yan po ang news report. Friendship, napakalaking issue ngayon sa buong bansa yung nangyari na yan. Sa yung massacre sa Mama Sapano, no? At talaga naman pati ang dami nang nadadamay, and parang of course friendship, parang Maguindanao Massacre Part 2, di ba? Yes, grabe ito kasi at yung sa Maguindanao yung isa, yung Part 1 ay mga media, karamihan. So, ito naman ay mga mga pulis, no? Na sinasabi nating mga bayani nga kasi mga special ito, yung the best of the best, Special Action Force. Ayan, Talagang yes. Kaya ako ngayon hanggang sa panguluan na, no, ang nasasabit diyan. Kaya kino-commend natin, friendship, yung committee ni Senator Grace po, no, na nagpapatawag ngayon ng meeting para po malaman talaga ng sambayanan kung ano talaga ang nangyari diyan, because the public deserves to know kung ano talaga ang nangyari diyan at managot po ang dapat managot dahil sa kapalpakan ng operation diyan. Ang isa pang problema diyan, ang daming truth committee, 'di ba? Ayun, nako, baka mamaya wala na naman mangyari, di ba? By the end of the day, wala na namang mangyari sa maraming mga hearings, sa maraming mga meetings. Pero tignan natin kasi mukha naman talagang may friendship, itong si ating Senadora Grace po ay talaga namang mukhang alam ang kanyang ginagawa, no, base doon sa mga interview na narinig ko. So good luck po sa ating Senadora at sana maging maayos po yung kanyang meeting at magkaroon ng magandang resulta. At sana may hustisya talaga yung ating mga nabiktima dyan. Yes, ako friendship. personal, ako ay disappointed doon nga sa hearing nung ating Maguindanao Massacre. Dati sa media, di ba, hanggang ngayon ay wala pa rin talaga nako-convict. Talaga so sana dito ay hindi naman manlamig yung ating media at mamamayan. Baka Sana mamaya naghihintay na naman ng panibagong mga pangyayari, friendship, at makakalimutan na naman ito, no? Oo, yun nga ang diyan. Sana yung hustisya ay makamit talaga ng mga biktima, di ba? Yes, tamang-tama. So, isa pang balita, eto naman pong coal plant project, babantayan pa rin. Ay, nako, isa pang napakalungkot na balita yan para sa lungsod ng Olongapo, friendship. Go ahead. Okay, so sa kabila ng inilabas na direktiba o desisyon ng Korte Suprema, kaugnay sa pagsang-ayon sa pagpapatayo sa RP Energy Coal Plant, mariin pa rin daw itong tututulan ng mga concerned group dahil sa mga hindi magagandang idinudulot nito sa kapaligiran, na posible rin na makapagbigay ng problema sa mamamayan. Ito ay may kaugnayan sa pagtatayo at operasyon ng 600 megawatt coal-fired power plant na proyekto ng Redondo Peninsula Energy Incorporated sa Subic, Zambales. Matatandaan na naghain ng writ of kalikasan petition laban sa nasabing proyekto noong July 2012 si dating Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino at grupong No to Coal, kung saan ito ay ibinasura ng Korte Suprema dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Sa pahayag ni Kabataan Party List Representative Terry Redon, handaan niya silang mag-file ng motion for reconsideration sa sandaling matanggap na nila ang kopya ng nasabing desisyon. Ganito rin halos ang sinabi ni Zambales Vice Governor Ramon Lakbain. Ayon sa Vice Gobernador, hindi rin sila pabor
hindi rin sila pabor ay kanila na lamang anyang imo-monitor ang proyekto. Partikular ang pagsunod ng RP Energy sa laws and regulations on environmental and health protection na nakasaad sa ibinigay na Environmental Compliance Certificate o ECC. Samantala, nagbigay naman ng saloobin ang environmental group na Subic Bay Chamber for Health and Environment Conservation o ito yung SB check, 'di ba? SB Na tinawag na dying fuel. Oo. Ang itatayong coal plant at paniniwalaan niya na ito ay magkakaroon ng problema sa loob ng 10 taon at may posibilidad na iban ng buong mundo. Ang grupong ito na maaring tumutol sa coal plant project ay binubuo ng civil society groups, local government units, indigenous peoples, at mga residente mula sa Olongapo, Bataan at Zambales, kung saan aktibong nakikilahok at nakikiisa sa mga programang may kinalaman sa pagtutol sa coal plant. Samantala, umapela naman ng tulong ang grupo mula kay Meralco President at Chief Executive Officer Oscar Reyes dahil bilang top executive ng isang oil company at may malawak na kaalaman sa natural gases, hinihiling nila na i-consider at tulungan na maipaabot sa stakeholders ang kanilang hinaing na mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan sa Subic Bay kung saan nais na mapanatili ang preserbasyon ng kalikasan at kalusugan ng mga naninirahan doon. So yan ang news report ni Ayun, DJ Derek. Ayan. Wow, medyo mahaba-haba yan at malungkot Oo yung nga. balita na yan, friendship, no, na napaboran ng Supreme Court ay ang paglalagay diyan o pag-construct ng coal plant, no? Dito sa Subic, Olongapo. So alam niyo po kasi yung pag-aaral sa coal plant talagang ano yan no? Friendship. Sinasabi diyan sa mga bansa na mga malalaki, yung mga major countries natin, talaga namang tinatanggal na, no? Pakonti-konti nang tinatanggal yung kanilang mga coal plant at naglalagay na lang sila ng tinatawag ng mga alternative, no? Na mas maayos, mas maganda sa kalusugan, mas maganda sa kalikasan. Pero itong ating Supreme Court, sana naman maayos pa, friendship, no? Dahil ano sabi sa balita, nagpetition ulit para sa na reviewin ulit ng Supreme Court ito. Pero malungkot na balita po yan dahil pinaglaban talaga ng husto ng mga tiga-Olongapo na wag matuloy yung coal plant dito sa Olongapo, Subic. 'Di ba, friendship, gusto nating ipaalam sa ating mamamayan na yung ating LGU sa pamamagitan ng City Council ay nakailang beses na ng resolution na talagang yes, hindi nakadalawa. tayo pumapayag sa coal-fired power plant dahil alam natin yung mga posibleng damages. Di ba, na makukuha diyan sa coal. Yun. So ano pang malalaking balita, friendship? Ito, fresh na fresh. Galing sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo, nagpapatawag na sa wakas. Meron ng official letter o communication ang ating chairman ng Committee on, si Attorney Kagawad Noel Atienza. Friendship, dahil siya yung humahawak ng sabong, siya yung proponent ng sponsor? sabong. So yung sponsor. So nagpapatawag na po siya sa wakas, no, ng public hearing sa February 17, 4 o'clock sa Triangle. Yung pong una naming announcement na sinabi niya sa Sangguniang Panglunsod na February 13, no, 9 o'clock sa Triangle, hindi na po yun ang matutuloy, no, iniba na. Nung tinanong siya ni Vice kung bakit, ang sabi niya kasi too close to Valentine's Day at may date sila ng kanyang asawa. Friendship, no? Ano ba yun? Kasi on the record yun, dapat medyo siniseryoso pag ganitong bagay, ano? Hindi, ang hinala ko dyan kasi ayaw niya ng Friday the 13th. Ayun. So, ginawang 17. So, mga kababayan, again, paghandaan po natin to. Tuesday the 17th. Ayun, Tuesday the 17th. Paghandaan po natin to dahil malaking issue po itong sabong. 4 o'clock, friendship. 4 o'clock. Oo. At meron na tayong mga nakausap ng mga eskwelahan, ng mga religious group na attend dito at talagang tututulan daw nila itong pagbalakid, pagtatayo na yung ng sabong. yung serya. Diba? Yung integrated school, no? Na ilang hakbang lang, friendship, no? Ay nandoon na itong supposedly sabongan na ito.
Kaya yun po mga kababayan, be vigilant po at makialam po tayo sa nangyayari dito sa lungsod ng Olongapo dahil ang henerasyon po, ang henerasyon ng ating mga anak at ng mga anak ng ating mga anak ang at stake dito, friendship. Wag natin silang bigyan ng masamang ehemplo. Ayan po. Again, meron pa, friendship? Oo, mamaya na lang. Mag-ano muna tayo. Sige. Para Break medyo muna. magpalamig ka muna, friendship. Ayun. Malamig naman dito sa station. Ayan, oo. Mainit ang ulo mo. Iminit ang ulo ko sa traffic. Oo. Baka pag nagtayo pa ng SM Commercial Complex yan, ay Actually madagdagan nga, pa lalo yung yung traffic traffic. ng hapon, Hindi na tayo mula- makakakilos dito sa lungsod ng Grabe ha, Olongapo. mula Mayumi hanggang City Hall nung last week. Hapon Oo. na yun ha. Siguro mga 30 minutes. Oo nga, friendship. 32, mga 45 minutes ha. Bantakin mo yun, grabe. At yun ay regular weekdays lang. Oo nga. Ako, friendship, araw-araw sa Bigonya. Paglabas ko ng ganyan, doon pa lang sa may kanto ng Amapola, yung papunta sa Tulay, Dapat siguro Sos may Mariosep. flyover, no? Talagang natin? nasasayang ang panahon, ang oras ng mga, Oo. lalo na yung mga nagtatrabaho, Ano ba yan? friendship. Congestion na Oo. ba yan ng ating mga PUV o private ayun, utility sobra-sobra vehicles? Walang Public plano. utility vehicles Oo. at mga private vehicles? Sa urban planning yan, friendship. And remember, yung UP Transportation Institute ay nagsagawa ng very Yun scientific studies ng ating transportasyon dito sa lungsod ng Olongapo noong panahon ni Mayor Bong. Pero mukhang itinenga itong milyon-milyon na halaga na binayad dati sa UP Institute of Transportation para pag-aralan nga itong ating problema sa trapiko dito yan sa ang lungsod ng concern natin. Olongapo. Maganda yung mga recommendation ng UP Transport study. Kaya lang, kailangan ng pondo. Siyempre, Yes. dapat i-prioritize din naman. Yan yung tanong natin dati nung Oo. kanina. Dinidiscuss yan, di ba? Oo, at saka sa budget, friendship, tignan mo naman, 'di ba, yung budget natin. Bakit hindi pondohan ng maayos, no, itong problema sa trafiko? Yun din yung Kasi- sinusuyo na ni Colonel sino yung head ng ating transport Colonel Pablo, right? Oo, yun, nakikiusap siya na sana madagdagan naman daw yung budget. Pero mukhang hindi ata priority ng lungsod, no? Yung pagsasaayos ng trapiko dito sa lungsod ng Siguro nga talagang mas Olongapo. mahalaga ang fountain kaysa dyan sa mga At mas mahalagang pinturahan yung mga rip-rap dyan sa ilog na ngayon, tignan mo, mukhang ang dungis-dungis na naman, kapipintura lang. Pero talagang dumadaan kasi dyan, no? Yung kanal, yung pinaglalabasan niya ng tubig, no? Ay, yung nga pala, Ay, drainage. friendship. Oo. Kanina, galing ako sa Kalalaki Elementary Oh, School. fresh na Tinatanong balita ako ng yan. mga school, ng mga schools, ng mga teachers. Oh. Ma'am, kailan po ba yung 2013 na kulang nila sa COLA? I think Oo. that's 1,200 per teacher. Kasi ang pangako daw sa kanila ay maibibigay ng January. So, Oo. February na ngayon. At sa susunod, sabi ko sa kanila, ma'am, hintayin nyo baka sa graduation, papaakyatin kayo lahat sa Para sa bigyan. stage. Yes. Yung Talaga one naman, po sobrang na- pag-i-epal na yan. Friendship pag ganyan ang nangyari, ano? Hindi, ayun. So, Oo. sa ating mga administration, yan. Lahat po kayo, ha? Siguro po sana ipakinggan natin ang ating mga guro na nung 2013 pa yun, friendship, nakulang. 1,200 COLA. Nananawagan po ang lahat ng ating mga guro. Pero Sana for- po ay maibigay na. Friendship na sa budget ba yun nung 2013 at 2014? Dapat. Di ba? Oo. Ayun. So, ayan, sana ibigay na yan, ano? Ibigay na. Ayun. So, magpapahinga lang po kami sandali, friendship, para hindi magtuluyan magkunit ang Oo. aming mga ulo. Babalik po ang Sanggunian Monitor. Huwag kayong alis. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. Gigi Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The Memories of Life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden.
Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Nagbabalik po ang Sanggunian Monitor and Friendship, no? Batiin muna natin, nakalimutan tuloy natin sa dami ng mga issues na ating tinatalakay, yung ating mga usual listeners and viewers dito sa Sanggunian Monitor. Ayan po, yung ating mga magulang friendship, si Madam Beth Daduya, good morning ma'am, and ang aking mother, former Kagawad Rose Piano, good morning po. At sa mga tiga Bigonia, ayan, nagpapabati sila, especially si, yung aking kamag-anak ay kababata na si Edeng Dominguez, ayan, member ng rescue team yan ng Santa Rita. Pinagmamalaki natin yan, friendship, no? Magandang umaga sa inyong lahat dyan, sa aking mga kapitbahay sa Bigonia at sa Barangay Santa Rita. Friendship, yung ating mga vendors, batiin mo muna. Yes, ang ating mga, siyempre, vendors, Oo, drivers, si Ma'am Layo, no, and friendship. operators. Oo, remember, medyo nagtatampo talaga sila, friendship, nung makausap natin itong mga vendors. Dahil nga dun sa request nila nung 2 years, a year ago. Last year lang. Oo, last year lang, na-extend naman daw yung sa business permit, pero hindi sila pinayagan. Pero ngayon, nag-special session pa, friendship, para nga For the payagan session. itong mga negosyante naman. Oo Ano ba, may kinikilingan ba? Ang sinasabi nila last year, dun sa mga vendors, yung mga maliliit na vendors, hindi nila pinayagan kasi masisira daw yung computer system, no? Oo, dahil naka-computer lahat, nasa database, masisira daw yun kapag pinayagan nila yung hinihiling na extension ng ating mga maliliit na vendors. Bakit ngayon hindi nila sinabi na masisira ang computer system? Yun lang po, Ayan. nagtatanong lang po tayo. Siyempre, ini-invite din natin yung ating business permit head na si Ma'am Sandra Ekelner kung pwedeng ipaliwanag sa atin kung paano nga Kung nangyari bakit. na yung nung mga vendors ang nakikiusap na mag-extend ng kanilang licenses for the discount, no, ay hindi pwede dahil nga ito ay naka-computerize na. Pero last week, yung ating mga business permit and licenses na in-extend para sa ating mga businessmen ay pinayagan. Right, So, yun ay friendship. pinagtatanong ng mga stallholders natin sa market, di ba? Ayun na nga. So, again, tuloy-tuloy po yung ating pagbati sa mga vendors, sa mga tricycle jeepney drivers natin. Kahit na matraffic, sige, ang sisipag na mga yan, no? Friendship, of course, yung ating mga tagapakinig sa mga bundok ng Barangay Santa Rita, Barreto, New Cap, Isbahak-Bahak, Mabayuhan. Old Cabalan, Mabayuhan. Ako po, ang daming nakikinig sa atin dyan na walang mga cable. And speaking of cable, friendship, nako, yung ating mga yung PAO talaga nakikiusap sa cable. Merong bagong MOA ata ngayon na gustong ipalabas yung mga programa ng pamalaang panglunsod dyan sa cable. Natitretan ata, friendship, sa atin dito sa SBC at kailangan din nilang makita sa television. Ayun, friendship. Oo nga. Sige, friendship, ituloy mo na yung mga... Siyempre, binabati rin natin ang lahat ng ating mga purok and tanods or Yes. BPAT, yung mga security guards, ang ating kabalikat Civicom. Siyempre, binabati ko rin ang JCI Olongapo family. Yes. Lahat ng mga PTA officers and Oo. ang ating City Council monitors. Ayan, oo. Yung mga staff nagmo-monitor, ng yes. City Council, magandang umaga sa inyong lahat at ang ating Sanggunian Monitor Team. Ayun, parami sila ng parami. Hindi na natin isa-isin at medyo gahol na tayo sa Oo. oras. At syempre, binabati rin natin yung Capstone and iFocus. Yes. Shining Star na salon at ngayon ay nag-branch out na. Ito ay magkakaroon sila ng Shining Star Bakery dyan malapit sa campus sa may Triangle. Yan, and of course, yung mga empleyado sa Absolute Service Inc. at yung ating mga kaibigan sa Winnie's Salon at sa Ralph's Restaurant. Ayan po. Siyempre, ang ating sponsors, Yes. yung ating Kiani and Hypnotic Massage dyan po sa may Gordon Avenue. Oo, at ang friendship, di ba? Parang bumalik na naman yung ating sponsor. Maraming salamat po sa SM City Olongapo dahil nakikita natin yung Crawlers Friendship, no, na nagpapa-advertise Ay, hindi ko pa sa atin. nababasa. Kahit
dumadaan yung crawlers daw kahit na medyo hindi tayo sumasang-ayon doon sa SM Commercial Complex, pero yun na nga, no? Na again, inuulit-ulit natin, friendship, hindi natin kaaway dito ang SM kundi yung konsepto mismo. Oo. Yun lang naman po. At Ayan. syempre, before tayo mag-end, naku, wala naman tayo oras. Sabi Yung dito, mga messages. Oo. Until February 15 pa ha, yung extension ng ating 20% discount on real property tax. At sa Friday naman po, February 13, ito ay ang battle rhyme. Yes. Kakaroon po ng Kay battle Grams, rhyme, ito yung rap competition. Alas 3 ng hapon sa Santa Rita High School. At syempre, kinakongratulate din natin lahat ng mga mag-graduate mamaya. Punta tayo dyan sa Computer Learning Center sa Barangay Banikain. Yes. So, congratulations po sa inyo. At syempre, magpatuloy na tayo sa ating mga text messages. Yes, friendship. Sabi dito from 193, di po ba bawal mag-alaga ng baboy dito sa residential area? Mabaho na po Bawal ang po hangin yan. dito sa Clark Street, Santa Rita. Oo. At May, dumadami na may din- ordinance dyan, friendship. Yes, at dumadami na po ang mga sasakyan na nag-smoke belching dito sa Gapo, especially mga jeep. At yung Ayan. nag-text sa atin kahapon, nag-PM sa atin kahapon, isang working student, friendship, no, dito sa West Bahak-Bahak. Malapit siya dyan sa Nelly E. Brown nakatira. Nagtatanggal daw yung mga ilaw sa yung mga street lights. At ang sinasabi ng barangay sa kanila, kanya-kanyang pagpuprovide na lang ng ilaw sa lansangan. Etong batang to, friendship, gabi na umuwi, no? At nag-aaral ito at takot na takot siya. Yung sinabi sa akin, Kagawad Edic, please naman, sana magawa ng paraan. Kasi pag umuwi ako sa gabi, talagang napakadilim at hindi talaga siya, ang feeling niya, talagang may mangyayari sa kanya. So please gawan po natin ang paraan Saan yan. yan, friendship? Dito daw, malapit, dito sa West Bahak-Bahak, malapit sa Nelly E. Brown, no? Yung street dyan. Alamin ko yung exact street, no? Para matulungan natin yung mga kabataan na yan. forward natin yan kay Cap. Ito naman Yes. from 676. Sir, good morning. Tanong ko lang uli kung saan banda yung hiring ng steel fixer sa loob ng SBMA. Ay, punta po kayo sa www.subicjobfair.com, no? At nandoon po, punta po, kung may internet kayo, magpatulong kayo sa mga anak nyo, no? Puntahan nyo po, subicjobfair.com at nandoon po yung mga detalye ng mga job vacancies. So, meron po, marami pong job vacancies doon. Next time, basahin natin, Kagawad, at medyo gahol na tayo sa Pero oras ngayon. friendship, kung wala silang internet, pwede silang pumunta sa office mo, right? Yes, oo. At pwede kayo mag-submit po ng resume nyo doon at i-forward po natin, ilalagay po natin yon sa website. From 716, hello Kagawad Eric, batiin mo kami ha dito sa Pinagpala Iram from Lina. Hello po! Ayan, hanga kami sa iyo. Yan, how and God bless. Salamat, May magandang tanghali po sa inyo dyan. Lina ng Pinagpala Iram. Ayan, magandang umaga po. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ano yan. Yes, oo. Friendship, meron pa? Sir Ed, saan po ba ang school ng Tesla? Nabasa mo na ba ito dati? Dito sa Olongapo, gusto din sana mag-aral dyan. TY Sir June ng Santa Rita. Oo, maglalagay ata ng opisina, friendship, no? Sa Hindi school. Pag-asa, oo. Hindi school. Pero may mga training, no? Mga iba't iba sa mga barangay, no? May mga training na ginagawa. So, mag-inquire lang po kayo. Yes, from 3531. Good day po sa mga staff ng Sangguniang Monitor. Ask ko lang po anong company po sa Gapo ang need ng welder? Thank you po. Ayan, again po, punta po kayo, no? Either sa Peso or dun sa website namin, subicjobfair.com. Andun po 'yon, From naka-announce. 844. Good day po. Bakit po ganun sa dental clinic or department sa City Hall? Meron naman pong listahan at yun ang sinusunod sa pagtawag ng mga pasyente. Pero ang lakas sumingit ng mga empleyado ng City Hall. Nabasa mo na ba ito? Hindi Diba? pa. Kahit wala naman sa listahan yung mga kasama nilang mga pasyente. Nakakabwisit lang kasi ang tagal naghihintay ng mga naunang pasyente. Pero nauuna pang asikasuhin yung mga singitero o singitera. Oo, hindi naman fair yan, Ako, ang no? pangit First yan, come, kasi first serve. Maraming singit, ha? Okay yun na, friendship. One for the book. Pero ayun, yung ating mga tiga kasama sa City Hall, wag naman ganun. Oo, Pag nakikita nyo medyo mahaba ang pila, wag na kayong sumingit, no? Pwede naman yan pag nandiyan lang naman kayo sa City Hall. So kung nakikita nyo maikli na yung pila, bumaba kayo mula dun sa pinagtatrabaho niya at pumunta kayo doon. From Ayun. 762. Good day, Ma'am Ted. Batiin lang ang masipag na kapitan dito sa Gordon Heights. Cap,
kilos naman, baka pwedeng matambakan yung mga lubak na kalsada. Gordon Heights ako, wala pa Yes, rin pag... Sabi pa, good AM, para po kay Kagawad Kahudo, dapat pinag-isipan nyo muna yung binibigay nyong body number sa tricycle dito sa Gordon Heights. Sobrang daming binibigay, imbes na nakakatulong kayo, pahirap pa. Nako, kailangan iparating natin yan kay Councilor BJ Kahudo para masagot niya ng From maayos. 3895, good AM po, kailan po ba ang training ng welder ng Hanjin? Ay, oo. Sino bang humahawak? Ipapaalam po natin kasi dati nung hawak natin yan, friendship, alam natin yan eh. Nung hawak natin yung Committee on Labor and Employment. Pero ngayon po, si Kagawad Edna Ilane ang may hawak po ng Labor and Employment. So kung may tanong po kayo tungkol sa mga bagay na yan, ay pwede pong idiretso. Ipapaalam nyo po sa amin at sasabihin namin si Kagawad At sa Ilane. pagbabalik natin sa Tuesday, siguro update na natin sila, Darla. Take note mo lang yung schedule ng training ng welder ng Hanjin. Ayan, oo. Ano nagte-training? Akala ko dito sa atin. Hall. Depende, friendship eh. Oo, per barangay na ngayon, per barangay na ngayon. Sige, oo. text nyo po sa amin kung saan barangay kayo, yung nag-text po. Ayan, oo. Good AM, Kagawad. Ask ko lang po kung may office na po ba tayo ng NSO dito sa Gapo. Meron na po. Sa dating PUD office dyan sa may God bless. Gordon Ave. Ayun, oo. Sa may tabi po yan ng Barangay Asinan. Ayun. City Hall tuloy, Barangay Hall. Oo. Ayan pa. Meron Sige, pa, friendship, ikaw Oo. na. Ayun, medyo wala na tayo, gahal na tayo sa oras, Ayaw friendship. Oo. Kaya, again, pinapasalaman na, friendship, no, yung ating PC 7227, na very successful, yung last plenary kahapon, no. Again, pinapasalamatan po natin lahat ng nagsidalo at yung grupo ng Sa Wakas Theater Company ni Daryl Yap ay nagbigay ng kanilang intermission, no, makabayang mga kanta doon sa PC 7227. Ayan, at busy tayo, umattend din tayo, friendship, no? Nagpa-Manila tayo at umattend tayo ng 3 pelikula na retro na yung pelikula ng ating Gobernadora Vilma Santos Recto. So masaya tayo kagabi at nakita natin siya at nakausap natin ang ating Gobernadora. Yes. So Okay, ayan po. last na to, friendship, sagutin ko lang to. From 377, issue ba yung traffic sa inyo, mga kagawad, na tutol sa SM? Paano kung si Gordon na nakaupo? Di ba, pipirma din kayo, ha? Ang sagot ko po excuse me po. dyan, ang sagot ko po dyan personally, lahat po ng legalities ay tinitingnan natin. Yes. Hindi po namamahamak gusto niya po kasi lahat legal. Oo. Kaya naman po, tingnan nyo hanggang ngayon, lahat na ikinakaso, o kung meron man ikinakaso, ay wala namang pinapatunguhan dahil po lahat ay legal. Maayos, nasa maayos. And Ayan. friendship, again, ang pamahalaan po, ang nagmamadali. administration po ni Bong Gordon ang nagsagawa, no, nagkontrata sa UP Transportation Institute para masaayos ang traffic dito sa lungsod ng Olongapo na ngayon ay tinengga lang diyan sa sa city planning ni Architect Balde, no, na kasi friendship, nako, ang dami ngayon ng mga na pinapabango ang imahe na sumasama yung umiinit ang aking ulo dahil sa mga pagsisinungaling at pagpapanggap na nangyayari dito sa lungsod ng At syempre, Olongapo. yung ating PUD, no? Dapat yung sa PUD Yan, clearance, tingnan nako. natin yung legality Talagang niyan. umaangal ang mga tao, pati yung sa SBMA Workers Friendship, no? Hindi man lang magpakita ng simpatya at pagkampi dito sa ating mga kababayan sa lungsod ng Olongapo na hindi mataas-taasan ng mga sweldo, no? Kawawa Napaka-below sila. minimum ang sweldo ng mga taong yan. Ayan, friendship, Ayan, no? oo. Overtime na tayo. Again, nagpasalamat po sa KBP, no, dahil sa certification na binigay nila sa amin ni Konsehala Tet Yes. Marzan, no, dahil kami po ay umattend ng napaka-produktibong seminar at accreditation ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ayan, friendship. So again po, maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa Wednesday, no? Sa Tuesday. Ayan, February friendship, oo. 10. Ayan. Yes, oo. So ito po ang inyong Friendship Edic Piano. God bless. Godspeed. Olongapo is worth fighting for. Good Yes. skills din sa lahat. Maraming salamat At ito po. naman po si Friendship Tet Marzan para doon po sa 3940. Tinatanong niya kung nag-increase ng sahod ng mga empleyado ng Gapo. Hindi pa po. Ayan, oo. Naka, ang dami natin mga issues. So, babalik po kami sa Martes ni Kagawad Tet. At ito po ang Sanggunian Monitor.